Patay ang isang babaeng 17 anyos matapos makuryente sa Kalumpit, Bulacan. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, naglalakad ang biktima sa wooden planks na nagsisilbing tulay ng mga taga-barangay San Miguel sa mataas na baha dulot ng habagat. Kwento ng kanyang ate, kukuha sana ang kanyang kapatid ng ilang gamit sa kanilang bahay para dalhin sa evacuation center. Nadulas daw ang biktima na aksidenteng napahawak sa kawad ng kuryente at nahulog sa baha. Sinagip po siya ng kanilang ama at isinugod sa paggamutan pero hindi na umabot ng buhay. Sinisisi ng ina ng biktima ang mga nakalaylay na kawad ng kuryente sa lugar. Tumangging magbigay ng pahayag ang kapitan ng barangay kaugnay sa insidente. Mga kapuso, narito ang tips ng Department of Health kung paano makakaiwas na makuryente tuwing tag-ulan. Bago ang baha, tanggalin po sa saksakan at ilagay sa mataas na lugar ang lahat ng appliances. Patayin ang main switch kung kinakailangan. Habang may baha naman, huwag hawakan ang anumang electrical appliances na basa o nasa tubig. Huwag lumusong sa baha dahil po pwedeng may kuryente ito. At agad itawag sa otoridad kung may sirang kable o poste ng kuryente. Pagkatapos ng baha, umiwas sa poste at linya ng kuryente. Ipacheck po sa electrician ang electrical system at tuyuin ang nabasang appliances bago gamitin. Dahil sa kabi-kabila at sunod-sunod na pagbaha, may mga nagkaalipungan na sa Dagupan, Pangasinan. Ang ilan sa kanila, mga residenteng lumikas sa evacuation centers. Hindi raw kasi nila maiwasang lumusong sa tubig. Ayon sa Center for Health Development ng DOH Region 1, karaniwan ang fungal elements na nagdudulot ng alipunga sa baha dahil mahilig ito sa marumi at basang environment. Bukod sa alipunga, pinangangabahan din ang mga kaso ng leptospirosis sa Ilocos Region. Sa datos ng CHD-1, 85 na ang tinamaan ng leptospirosis infection sa rehiyon simula Enero. 6 sa kanila ang nasawi. Umulan ng yelo sa Carmen, Bohol. Ayon sa isang residente, biglang bumuhos ang malakas na ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat sa barangay Nueva Fuerza nitong Sabado ng gabi. Napansin niya ang paglaglag din ng mga butil-butil na yelo. Tumagal daw ang hailstorm ng ilang minuto. Ayon sa Pag-asa, nangyayari ang hailstorm tuwing may severe thunderstorm.